power ng Panginoon Diyos. Salamat sa Lord. Dahil tunay nga po, na walang magagawa ang Diablo. Kapag sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, hindi ako nagkamali 17, kung nasaan daw po ang Espiritu ng Diyos, naroon po yung kalayaan. Amen. So you believe that na ang Espiritu ng Diyos as kay nasa Jesus is my life family? Amen. Amen. Bakit? Narinig po natin ang mga great testimonies. At yun po ang gustong-gusto kong mga himala. No? Ang pinakadakilang himala, gaya ng sinabi ko kagabi, na ang pinakadakilang himala na nangyari sa ating buhay na himala ay yung pong mabago ang mga buhay natin sa harapan ng Diyos. Amen? Pangalawa na lang po yung gumaling ka, pinagpala ka, amen po ba? Pangalawa na lang po yun eh. Pero ang pinakamahalagang himala talaga, kasi talaga ang Diyos lang talaga ang pwedeng gagawa nun. Kasi si Satanas, you know what? Hindi niya kayang magbago ng tao. Hindi si sarili Satanas, hindi niya kayang baguhin eh. Amen? Hello? Si Satanas, hindi niya kayang baguhin ang ating mga buhay. Kundi, maging tayo, hindi natin kayang baguhin ang ating kapwa, ating mga asawa, kahit buwangaan natin yan sila. Amen? Kahit tadyakan, kahit i-ground, pati mga anak natin, pati mga magsabot, hindi po natin sila kayang baguhin. Amen po ba? Hello? Sapagkat ang papel po ng pagbabago ay ang Diyos po yun. Amen. Amen po ba? Yes. Ang sabi mo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6, pababa, na ako nagtanim sa puno sa nagdilim. Kami ka po manggagawa lamang, pero ang Diyos ang nagpapalago. Amen. Ang Diyos ang nagbabago sa buhay ng tao. Amen po ba? Ang adik, kahit ikulong mo yan, adik pa rin yan. Kahit po sa mental hospital, mental natin. Amen. Ang mga prostitute, kahit laitin mo yan, kahit anong gawin mo dyan. Amen. Hindi po yan mababago hanggat hindi sila makarating kay Kristo. Amen. Kaya po lahat ay dapat makarating po kay Kristo. Amen po ba? Yung ating mga ugaling pangit. Amen po ba? Hello? Tayo po mga palamura, mga sinungaling, nanalain. Amen po ba? Ang dami natin sinasabing mga negatives. Amen po ba? Nag-confess po tayo mga negatives, hindi maayos ang ating pananalita. Amen po ba? Hindi po yan mababago natin eh. Wala tayong kakayanan dyan. Kundi ang tanging Diyos lamang at ang salita ng Diyos na iniwan sa atin ang kayang magpabago sa ating mga buhay. Wala pong nakakita sa Diyos, amen po ba? Pero bakit nabago ang ating buhay? Dahil ang salita ng Diyos, ang Biblia ay Diyos. Amen po ba? Hello? John 1:1, amen po ba? Hello? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. Ang salita ay Diyos. Ang salita, ang Biblia ay Diyos. Kaya pag nagbabasa ka ng salita, sa Biblia, dahil yan po ay Diyos, dahil ang Diyos lang po pwede magbago ng ating buhay, kaya nga po tayo nababago dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen. Amen! Palagpakan po natin. Kaya nga po wala naman po malaking problema, wala po malaking kalungkutan sa ating buhay kung marunong lang po tayo magtiwala sa Diyos para sa ating church, para sa ating pamilya, para sa ating negosyo, trabaho, wala pong malaking problema eh. Amen po ba? Dahil kasama po natin ang Diyos. Dahil kasama natin ang kanyang salita na buhay, bumabago ng buhay. Amen po ba? Kaya nga po, yung ating mga mahal sa buhay na hindi po natin maintindihan ang mga buhay, anong gagawin sa kanila? Ipanalangin, huwag mong tigilan sa kakapray. Amen. Kahit ilang taon ka nagpipray, kahit anumang masamang sitwasyon ng pamilya mo, negosyo, trabaho, huwag kang titigil sa kakapray. Prayer na nga ng paggawa natin, tatamarin pa tayo, diba?
Amen? Amen. Bakit din natin unahin mag-pray? Pag nauna natin mag-pray sa ating buhay, huwag na po tayong mag-alala. Nanalangin ka na eh. I-endorse mo na kayo ng mga bagay-bagay, pamilya, trabaho, negosyo, pag-aaral mo. Ang gagawin mo, sampalatayanan mo yung pinag-pray mo. Na ano mang mangyari, pangyayariin ng Diyos yan kasi yan siyang hiningi mo sa Diyos. Amen. Ang pagbabago ng pamilya, pagpapala sa negosyo, trabaho, pagtatapos ng pag-aaral, bahala ang Diyos dyan. Amen po ba? Magtiwala po tayo sa Diyos na merong magandang gagawin sa Jesus is My Life Family Church kahit anumang ginagawa ng Diablo. Amen? Kahit anumang panluloko ng Diablo, kahit anumang gagawin niya, wala siyang magagawa sa plano ng Diyos. Wala siyang magagawa. Kaya wala po tayong gagawin, magtiwala sa Diyos, manampalataya sa Diyos. Amen. Amen po ba? At sa pamamagitan ng ating panampalataya, magaganap ang lahat. Wala pong gagawin ang Diyos sa ating mga buhay, kundi bunga ng ating panampalataya at pananalangin. Kaya mabuhay po tayo sa panampalataya at pananalangin na may malinis ang puso at buhay. Amen? Kasi po, alam niyo po ba sa Isaiah 59 verse 2? Ang sabi ro ni Isaiah, no? Sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah na ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga kasamaan, ang siyang dahilan kung bakit nahadlangan ang inyong panalangin. At siya din kung dahilan kung bakit kayo ay malayo sa Diyos. So yung kasalanan ko talaga eh. Yung kasalanan talaga, wala po talagang magandang ginagawa yan sa buhay ng tao. Kundi hadlangan ang ating panalangin. Hindi si Satanas. Walang ibig, misyon sa ating buhay. Pagkasalain tayo. Amen? Buhay tayo pagkasalain tayo sa bibig, sa isip, sa gawa. Nang sa ganon, mahirapan tayo sa buhay. Bakit? Kapag tayo kasi nagkasala na, hindi na maririnig ng Diyos yung panalangin natin. Amen po ba? Basahin niyo po yan sa Isaiah 59 verse 2. Sa verse 1, sabi roon, hindi naman daw po bingi ang Diyos para hindi raw tayo marinig. Hindi rin po tayo bulag para hindi po tayo makita ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen po ba? Ngunit yung kasalanan natin at kasamaan na ginagawa natin, inisip at sinabi natin, yan yung mga dahilan kung bakit hindi daw po marinig ng Diyos ang ating mga hinihiling. Kaya di ba minsan, 5 years ka lang humihiling sa Diyos. Bakit wala? May Diyos ba? Nagdududa ka pa kung may Diyos o wala. Eh, may Diyos naman talaga, kaso may problema. Ang problema, itong si kasalanan. Itong si sin, si S-I-N, si Satan, si implanted nature. Ito talaga yung sagabal sa ating pagpapala eh. Sagabal sa ating kalayaan. Sagabal sa ating kagalingan. Sagabal sa pagsagot ng Diyos sa mabuting bagay para sa atin. Ang kasalanan mo talaga. Amen? Kaya nga po, ang sabi rin po doon na, siya din po yung dahilan kung bakit kayo malayo sa Diyos. So, church, alam niyo muna natin pahirapan ng buhay. Gusto natin mabuhay na masaya, mapayapa, mapagpala. Itong kasalanan, si kasalanan, huwag na natin pagbigyan. Alam mo ba? Hello? Kung alam mo mali, alam mo kasalanan, huwag mo nang sabihin, huwag mo nang gawin, huwag mo nang isipin, huwag na. Kasi bakit? Mahirapan ka eh. Tapos, pagka nahirapan ka dahil wala kang pagpapala, wala kang himala, hindi ka gumagalit, sasabihin mo, ano bang buhay ko? Ano ba? Sa ginawa na lang ng Diyos sa araw-araw ng buhay. Etong buhay ko, walang pagbabago. Eto pa rin ako, isang kahit, isang tuka. Amen po ba? Ayaw naman ng Diyos na isang kahit, isang tuka tayo eh. Alam niyo, ang pinakagamot dyan, pinaka-remedy sa isang kahit, isang tuka para marami kang ibibili, pagbibigay sa Diyos. Amen. Amen? Ano narinig natin kanina? Kung magtapat ka sa Panginoon,
nagtatapat, nandoon yung provision ng Lord. Yan ang malaking pinakasikreto. Ang problema kasi, pagdating sa pinansyal, pagdating sa pagbibigay, dinanahin natin ng diablo. Oh, bibili mo pa yan ng ganito. Oh, bukas ha, pag kailangan na anak mo. Naku, kapag hindi ka naman yung mga sinusulsol ni Satan na negative. Hello? Alam niyo, sabi sa Exodus 35, verse 1, na pag nagbibigay daw po tayo pusang loob, sa puso, lahat daw po maghahandog sa Diyos ay kusang loob na maghandog. Kusang loob, hindi ka napipilitan, hindi ka namumurit mo, hindi ka, malaya ka Lord, bahala ka na. Pagbili ko na to ng pante, pang-lipstick, pang-brief ko. Panginoon, pagbili ko lang ito ng chinchancho. Panginoon, pero sa iyo na po, pinagkakatiwala ko sa iyo yung pera ko. Amen? Lalo na po yung, alam niyo po ba yung it's better to give your tithes and offering to the Lord than to yung 90% mo ay hindi nakawin ng diablo. Hello? Yung 90% para sa atin yan. Yung 10% kay Lord. Ibigay mo 10% kasi yung 10% yun po yung nagpo-protect. Kasi pag hindi mo binigayan, yun po alam ko, yun po yung naging buhay ko. At nakita ko po yun po talaga yun eh. Hindi po kami ginugutom ng Diyos kasi po, ang pananaw po talaga sa pagbibigay, pag binigay ko yan, yung 90% na natira sa akin, kukuhanin ko po yung handog, siya po yung nagpo-protect sa aking financial. At pag hindi mo na ibigay yun, binibigyan mo ng access si Satan sa iyong financial. Hello? Kaya, dapat sa mga Kristiyano, walang mag-a-absent. Kasi kung pag nag-a-absent siya, hindi siya makapagbigay. Pag hindi ka makapagbigay, nagkaroon na ng access si Satan sa finances mo. Nanaw po ba natin? Amen. Sinasabi ko po yan na mayroong lakas ng loob, na may paghahamon. Bakit ginawa ko pong buhay yan? Amen? Nangyari na ganap po sa atin yan, hanggang ngayon binubuhay po tayo ng Diyos. Amen? Remember always, yung pagbibigay po natin ng 10%, ikaputang yun po nagpo-protect sa natira mong pera, hindi po makaka-access si Satan dyan. Mark my word, hindi po. Kahit kailan, hindi po siya makakaganap. Pero kung hindi mo binibigay, asahan mo na. Ano yung pag nagbibigay ka ng faithfully, ng tama, huwag kang mag-alala kung anong pangailangan bukas. Kasi bakit? Nagbigay ka na ng tama sa Diyos eh. Pero kung hindi ka nagbigay ng tama, magsimula ka ng mag-alala. Anyway, alam niyo po ba, sinishare ko lang po sa inyo yung nangyayari at nagaganap sa aking buhay. Amen. Gusto ko lang din po i-impart sa inyo na ang sarap pala mabuhay pag nagbigay. Amen? Amen. Ang sarap mabuhay na pumunta ka sa bahay, na may mga dinadalaw ka na tahanan, na nakita mo walang-wala. Kahit makabot ka man lang, di ba? Topic po natin yung last Sunday, kindness. Amen. Dadalaw ka sa isang tahanan, nakita mo. Para nakita, naramdaman mo na parang kailangan ng ganito. Di ba tinas ka ni Lord, magbigay ka? Amen po ba? Amen. Huwag tayo nakamuri po. Bigay lang ng bigay, bigay lang ng bigay. Yung iba kasi, take lang ng take. Di ba? Ganun lang. Ganun lang ng ganun. Take lang ng take. Hindi ganyan ang buhay. Amen? Give and take ang buhay. Amen po ba? Yan po ang circulation ng buhay. Amen. So church, bakit natin tinatapik yung kasalanan? Kasi po, ang dahilan ng mga sakit at karamdaman, ang dahilan ng mga kahirapan sa buhay, ang dahilan po ng mga kalugihan, ng mga pangit na nangyari sa ating buhay ay kasalanan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang unang ministry, nung siya pagkatapos po niyang mabautismuhan. Pagkatapos yung mabautismuhan siya kaagad ay nag-ministry.
niyang ipinapangaral. Pinakaunang aral po niya, pati po si John the Baptist. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan. Amen. Yan naman po talagang pinakamahalagang aral sa buhay. Kasi pag hindi mo tinatalikuran ang iyong mga kasalanan na ginagawa hanggang ngayon kahit Kristiyano ka, hindi talaga natin mararanasan ang tunay na Christianity. Kasi hindi mo madadaya ang Diyos eh. Kahit nasa maraming church, nasa maraming attendee ka ng church, kahit nasa anointed church ka pa, kahit nasa church ka pa na sikat niya, pero kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo iniiwanan na sinasabi ni Jesus Christ sa napakahalagang aral na nagbubukas po ng kayamanan, kagalingan, pagpapalat ni Mala, ayun po, una, pagsisihan talaga. At taligdan. Bakit gagawin po ito ng lahat? At dapat mangyari sa lahat? Kasi po, ang sabi niya, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ibig sabihin, sa pagsisisi at patalikod, piniprepare ng Diyos ni Jesus ang buhay mo para ka magharian ng Diyos. Amen. Amen? Kasi, pag hindi mo ito ginawa, hindi ka nakinig sa kay Jesus, na pagsisihan at taligdan ang kasalanan, hindi mo nag-prepare ang iyong puso't buhay na makarating ang Diyos sa buhay natin. Hindi siya makapaghari. At kapag hindi nakapaghari ang Diyos sa ating buhay, hindi po natin maranasan ang pagpapala, ang himala, ang kagalingan, ang kalayaan, ang katiwasan ng buhay, ang kapayapaan, ang kaganakan, ang patience, kindness, ang love, ang joy, and peace, and etc. Palakpakan po natin sa Diyos. Pero hindi po. Kasi you know what? Sin is the cancer of the soul. Amen. Na walang pwedeng magpagaling kundi ang Panginoon Kristo. Amen. Hello, ang kasalanan ay cancer sa kaluluwa. Alam naman po natin ang sakit ng cancer. Amen? Pag stage 4 na po yan, pag end stage na po yan, wala ka nang kawalan. Kaya huwag mo nang pakalalim pa sa buhay mo yung cancer of the soul kasi yun po ang magdadala sa iyo sa impyerno. Amen? You see? Marami pong Kristiyano hindi blessed. Maraming Kristiyano hanggang ngayon may sakit at karamdaman. Walang pagbabago. Pero yung humiling ng kagalingan, hintayin niyo po, huwag po kayong susuko. Kasi nakapagsisi na po kayo. Marami pong Kristiyano na nasasuffering ng sakit at karamdaman. Bakit? Alam niyo, lagi ko sinasabi, kapag merong kahirapan, merong sakit at karamdaman, merong parang kamalasan na nangyari na gaganap, isa lang po yung gagawin natin dyan. Reflect! Amen. Magsuri ng sarili, Lord. Ano ang mali ko? Lord, sorry. Ano po kayo? Hindi ko alam. Ipaalam niyo po sa akin, Panginoon. Kung hindi ko alam kahit sa panaginip, Panginoon. Managinip ako na ganito yung ginawa ko. Amen? Mag-pray tayo. Panginoon, ano po ang ginawa ko? Hindi ko alam eh. Paalam niyo po sa akin, Lord. Amen? At Lord, si Lord, sasagot ko yan. Kasi napakahirap na akala mo Kristiyano ka, pero nasa kasalanan ka pala. Amen. Akala mo may religion ka, pero nasa kasalanan ka pala. Akala mo, yung sinasabing religion, dahil nandoon ka na, kapag umanib ka doon, maliligtas ka, eh kahit gagawa ka ng kasalanan, okay na.
kaluluwa, ay dapat, si Jesus lang ang pwedeng gumamot niyan, dapat ilapit mo ang buhay mo kay Jesus. Amen. At alam niyo po ba ano ang naglilinis ng kasalanan? John 15:3, nalinis na kayo ng mga salitang narinig ninyo, sinabi sa inyo. Yan po ang maglilinis sa kasalanan. John 15:3. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salita, narinig ninyo, nabasa ninyo, dumating sa inyo. Amen? Kaya, Amen. alam niyo, while nakikinig ka ng salita ng Diyos, nililinis ka na ni Lord. Kaya dapat lagi kang magbasa para yung purification mo ng buhay mo ay makarating sa inyo. Perfectly. Amen po ba? Completely. Amen po ba? Amen. Alam niyo, mga babae ko natin na hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Alam niyo, mabilis yan mahulog sa tukso. Kasi ang salita ng Diyos, Diyos siya eh. Siya po yung nagbibigay sa atin ng talino, karunungan, kalakasan para i-fight doon sa kasalanan. I-fight doon sa Amen. maraming tukso at kasalanan. Pero pag ikaw nagbasa, para mga isa sa ano pagligo, parang ligong pato, makaligo lang. Diba? Madalas ko yung marinig eh, naligo na ako, ligong pato lang. Saan ko ligong pato? Hindi lang siguro hawpat lang yun kasi parang hawpat ka rin yung pato, diba? May ganyan kasi kaliligo hawpat lang. Pero huwag tayong mag-hawpat kay Lord. Kailangan yung pagbasa natin ng Biblia para magkaroon ng transformation ng ating buhay. Kailangan isuk natin, may suking time talaga tayo. Isusok talaga natin, ilubog natin ating mga sarili sa pagbabasa. Eh wala eh, ang dami mo pa nang maglakwatsa, magpagchismisan, mag-cellphone, mag-TV. Ano naman itutulong dyan sa kaligtasan mo? Hello? Amen po ba? Para magiging malakas ka palagi, magbabad ka sa salita ng Diyos. Malakas ka. Kasi ang Diyos ay malakas. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen po ba? So church, uulitin ko. Itong pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan, dapat mangyari maganap yan sa buhay mo. Ngayon na! Completely, perfectly! Bakit? Para maranasan mo na agad-agad ngayon ang paghahari ng Diyos mula ulo hanggang talampakan sa buhay mo. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi mo maranasan yung paghahari ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos ay tawang mainam ang lahat ng bagay. Kaya magkaroon ng kainaman, kabutihan, katiwasayan ang buhay mo dahil nandyan na naghahari na ang Diyos sa buhay mo. Amen? Simple lang po eh. Kasalanan lang talaga ang problema. Kalabitin mo ang katabi mo, ano ba status mo kay Lord ngayon? Anong lagay mo kay Lord? Hello? Eh, kalabit nyo nga yan. Gusto ko natin maranasan? Gusto ko natin maranasan? Yung magandang buhay? Alam nyo, naranasan ko talaga sa buhay yan eh. Naranasan ko yung buhay na maraming ginagawa si Satanas. Hindi mapakali si Satanas. Parang kitikiti sa buhay ko. Talagang nag-ingit-ngit siya sa buhay ko. Pero naranasan ko, maaliwalas yung buhay ko. Hello? Si Satanas
kasalanan. Kasi bakit? Kaya ka pinapagawa ni Satanas ng kasalanan kasi yun yung power niya sa'yo. Hello? Naintindihan mo ba natin? Napakalagang subject yan. Kasi kasalanan talaga ang laylan. Kung bakit hindi po natin maranasan ang pagpapala ng Diyos. Diba sabi sa Jeremiah 5:24-25, yun daw po mga kasalanan natin. Yun daw po yung naghahadlang ng mga mabubuting bagay na hindi makarating sa atin. Kasi kasalanan talaga na yun eh. Kung nakita ko lang yan, talaga naman. Sana makita mo, pero hindi yan nakikita. Pinapagawa ni Satan yan sa'yo. Para magkaroon siya ng access sa buhay mo. Kaya kung na-observe natin yung buhay natin na parang masakit, parang mabigat, parang i-check mo kung yan ay pagsubok o yan ay dahil sa kasalanan. Amen? Kung maayos ka naman sa buhay mo, kagaya ni Job. Diba si Job? Lahat na lang, nangyari na ganap sa kanya. Amen po ba? Yung anak niya, yung mga hayop niya, yung kanyang kalusugan, yung mga... Siya na lang natira. Amen? Siya na lang natira, pero tagtad pa siya ng sugat na inuuhod. Kahit isang saglit, hindi siya nakakatulog. Pero, matuwid siya, malinis siya, may takot siya sa Diyos, tapat siya. Amen? Kung ganyan ang lagay ng buhay mo, magpakatatag ka. Huwag kang humiwalay sa Diyos. Huwag kang magsalita laban sa Diyos. Amen po ba? Huwag kang ma-discourage. Amen po ba? Pero, kung dahil marami tayong ginagawang kasalanan, dahil ito nangyari na, sinugod na tayo sa Satanas, amen po ba? Ilang paso na tayo, talagang kung ano ginagawa ni Satanas sa mga problema, mga kalungkutan, mga bigat, nagwawala na si Satanas sa loob ng tahanan. Eh, kung matuwid ka naman, nothing to worry. Just continue to the Lord. Amen? Pero kung alam mo na hindi ka maayos sa Diyos, simple lang mo yan. Lord, sorry po. Pasensya na po kayo, hindi ako mag-ingat. Panginoon, taas puso, umiyak ka sa Lord. Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. Amen po ba? Yan na naman po eh. Lagi ko yung sabi si King David, nagkasala kay Uriah at saka kay Bathsheba. Ang ginawa lang ni King David, ilamin lang niya eh. Nung sinaway siya ni Prophet Nathan, ganito ginawa mo. Sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala, inamin lang niya eh. No? Nakita naman natin, ni-restore siya ng Lord. Nanalo pa nga siya sa mga labanan eh. Sinumahan pa nga siya ng Lord. Kasi bakit inamin niya? Nagpakumbaba siya. Hindi na hinayaan yung kaaway. Yung mga mikrobyo sa utak, sinuksok na Satan sa mga bawat kay may ng utak mo. Pinakain na ni Satan yung sa utak mo, sa isip mo, kung sinuksok niya. Wala nang gano'n, huwag mo nang paintulutan yan. Amen po ba? Amen. Pag nakagawa ka ng mali, nagiging careless ka, at yung nalingat ka ng konti, hindi ka nakapag-ingat, nagkasala ka, sabihin mo lang ka doon, Lord, sorry! Tapos, patawarin mo na yung sarili mo! Ang problema sa marami, pinatawad ka na ng Diyos, yung sarili mo, di mo pinapatawad! May ganyan. Kaya tuloy, nagkabul-bul na ang panampalataya. Maliwanag naman ang sabi ng 1 John 1:9 kung ipapahayag mo sa iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, tapat ang Diyos, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya. Hello? Kung ipapahayag mo, pinapahayag mo ba? Kalabitin mo katabi mo, pinapahayag mo ba? Nag-sorry ka ba kay Lord? Ang sabi roon, kung ipapahayag mo,
Ano? Una, ipinahayag. Pagkatapos, yun na yun. Pagkatapos mo ipinahayag, pinatawag ka na ng Diyos, nilinis ka na ng Diyos. Period. Tayo uli sa Lord. Laban uli. Amen. Amen. Kaya nakapasok po ang condemnation ng kaaway. Kasi nga po, hindi alam ang gagawin. Amen. Pinayag mo na. Ang kasunod, patawarin ka na at linisin. Kung pinayag mo na, hindi pinatawag. Rise up. Lagi ko sinasabi sa aklat ng Proverbs na ang matalino daw mong tao, 7 beses man daw po siya madapa, 7 beses din po siyang tatayo. Ikaw na kailang dapa ka na. Hanggang ngayon, dapa ka pa rin. Di ka kasi tumatayo! Eh, matalino ka! Huwag mong kalimutan yan! Matalino ka! Ang sabi kasi ni Satan, sabi ng mundo, biro-biro ka, mamang ka. Hindi! Huwag mong pakinggan yun. Kahit ilang beses ka. Pero sabi niya, 7 times, no? When the wise man 7 times go down, 7 times din daw po siyang tumatayo. Dapat ganun tayo taga-GMNF. Tayo ka agad. Parang yung Miss Universe, sino ba yun? Ganun-ganun siya, tapos sa tapilo. Tayo siya, tapos ganun-ganun siya. Amen? Di ba? Si William Kilmo ba yun? Natapilok siya, kaya niya yun. Pero wala. Tayo siya tapos hindi. Di ba, amen? Hello? Ganyan lang kami. Kung sa beauty budget, ganyan lang. Nga po, tumatayo. Nagsasmile pa rin. Hindi alintang makayan. Dapat daw mo ng Kristiyano. Amen? Kasi pag pinapatagal mo yan, kakausap. Mag-usap na kayo ng sarili mo. Di ba sabi ng sarili mo, hindi ka na, unworthy ka na, ganito ka na. Huwag mong pakinggan yan. Kasi lahat ng negative thoughts na narinig mo, 100% galing yan sa dyablo. Kasi kahit kailan hindi nang di-discourage ang Diyos. Nagpapalakas ang Diyos. Nagbibigay ng talino, karunungan, binibigyan ka ng weapon para magiging good ang pagkikipag-war mo against the enemy. Pero lahat ng negative thoughts, nandyan sinaksak, pinapakain sa tanas ng mikrobyo yung utak ko, yung isip ko, kay may mga utak ko, pinapakain, sinisip ni Satan, wala ka ng buhay. Hindi mo yung ginawa sa buhay ko. Sabi ko, hindi ko yan ginawa sa buhay ko. Amen? Ako nagkamali rin ako. Minsan sa pananalita, minsan nagkaalit, minsan dahil nag-careless ka. Pero, syempre, di ba ba? Sorry po. Nung time na nagkamali ka, mag-sorry ka na kagad. Kasi baka biglang mag-rapture, hindi ka nag-sorry. Sayang naman. Sayang naman ilang taon yung pagbabalak ng buto mo sa Lord. Amen po ba? Pero hindi hayaan ng Diyos yung masayang. Mabuti ang Diyos na gaya kay Elijah. Sabi niya, Panginoon, patayin mo na lang ako! Ako natawad na ako! Gusto ko na mamatay! Pero anong ginawa ng Diyos? Pinakain si Elijah ng anghel. Pinatulog at pinakain. Pagkatapos siya natulog at kumain, aba na nahuli yung normal na kaisipan ni Elijah. Amen po ba? Minsan pagod ka lang eh. Minsan stress ka lang. Sabi ko nga noon, mag-shopping ka, mamasyal ka, magpaganda ka, mag-mamasyal ka. Amen po ba?
kaisipan. Hello! Alam niyo minsan, nakakulong ako sa bahay. Kasi nga, nandiyan yung ako ko, kailangan kong, diba? Wala ito nagbabantay eh, pero nagpipray kami magbabantay. Nung lumabas ako, sabi ko, ang sarap na dito sa labas. Ano nababago yung mga kaisipan mo, pananaw mo? Kasi doon sa loob ng bahay, sagap mo lahat. Ang lakas ng wifi, ang lakas ng antena ng mga kung ano makita mo sa bahay mo. Hello! Lakas ng signal. Wala ka nang magawa kundi nagdami mo, narinig mo, nakita mo, mga mukhang paglabas mo, sa labas. Hindi na ba ako nakapag-ikot-ikot ng BP? Wala na akong pasyente na laboratoria. Pero alam niyo, kung ano man lang yung kalagayan ko, tinatanggap ko po yun. Hindi ko wala akong pinagsisiyan sa buhay ko kasi masama yun. Kasi ang buhay ay regalo ng Diyos. Wala ka dapat, Lord, ano ba yung buhay ko? Huwag kayo magkaroon. Paglapastangan sa Diyos yun. Tanggapin kung anong meron ka, ano ka ngayon, ano kalagayan mo, tanggapin, masaya ka, magpuli ka. Amen po ba, magpasalamat ka sa Diyos, yun. Huwag kang mapaghanap, paguntento ka. Amen po ba? Hello, tingnan mo, mamunonotice mo, kahit wala ka, gumaganda ka, pumupogi ka. Kasi magandang buhay kasi kontento ka. Amen po ba? Ay marami kasi Kristyano trying hard. Trying hard, makipag-compete sa mundo. Kasi ang mundo may kotse na, may lupa na, may bahay na siya. Mayroon ng ganito, kumpleto na ang mundo, mga kaibigan ko, ganito. Eh, huwag ka mag-compete siya kasi meron nga sila niyan. Pero meron ka namang wala sila. Sino yun? Si Jesus. Amen? Tingnan mo? Alam nyo? Ang makaramdam ng kapayapaan, kagalakan, katiwasayan, nakagaanan sa buhay, pagpapala yan ng Diyos. Kasi maraming mayaman, walang ganyan. Ang dami-daming pera. Pero may, pag natulog, merong baril sa ulalim ng unan. Baka, bisa na si Mrs., si asawa pag baka patay na po nito kasi mayaman ako. Minsan yung, alam mo, minsan yung kayamanan, nagpapahama ka nun, nagkaan ka nun. Pero alam mo, minsan ang kahirapan, blessing din. Amen. Amen po ba? Bakit? Pag hindi ka nakakaramdam ng hirap, hindi ka naman tatawag sa Diyos eh. Marami ka kasing pera. Lahat ay nandyan. Everything is well provided. Ba't ka tatawag pa ng Diyos? Pero minsan talaga, blessing talaga yun. Minsan, wala kang pera, kasapatan lang, minsan talaga. Kasi gusto ng Diyos, kinikilig siya, hinihintay siya na tawagin mo siya. Amen. Ganyan si Lord, gusto niya na yung attention mo sa Kanya, yung pansin mo sa Kanya. Kasi nga siyang gumawa sa iyo eh. Amen. Amen? Ayaw ng Lord na hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya pinapahalagahan. Kasi hindi ka na nabubuhay kung wala siya eh. Hindi ka na nagiging tao kung hindi ka niya nilikha eh. Kaya gusto niya, siya lang ang buhay mo, siya lang ang puso mo, siya lang ang isip mo, siya lang ang buong katauhan mo. Huwag ka mag-alala pag ginawa mo siyang buhay. Minalo mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Kasi, utos niya yan eh. Lord, kamamahal ko sa'yo ng lubos ha. Lord, kinalimutan ko na yung sarili ko. Huwag kang mag-alala, anak, ako bahala sa iyo. Amen? Lord, tingnan mo. Kasusunod ko sa'yo, yung asawa ko. Huwag kang mag-alala, anak, kamay gabi sa palit ko yan. Joke lang. Joke lang po ha, para. Ano oras na ba? Nagkarasin tayo ha. Kasi di ako nakapasok sa topic ko ha. Fairness. Sabi ko sa inyo eh, ako pa friends, no problem. Kaya po ba? Kasi ang Diyos yung magsasalita sa buhay ko para sa inyo. Kaya po ba? Amen. Kaya, amen. Naniniwala na tayo ba sa maayos yung puso natin, yung buhay natin. Wala tayong dapat
katatakutan ang iaral natin kasi si Lord kung magsasalita para sa atin, para sa lahat. Amen po ba? So church, yung pagsisisi ay 100 times binanggit ng Biblia. Marami sa bagong tipan, mas lesser doon sa lumang tipan. Huwag po natin kalimutan, ang kasalanan nagpapahamak sa tao. Ang kasalanan nagpapahirap sa tao. Ang kasalanan nagpapatay sa tao papuntang impyerno. Amen? Ang kasalanan talaga ay dapat isubo sa Diyos. Ibigay sa Diyos. Hello? Huwag kang magtira ng kasalanan dyan sa sarili mo. Again? Pag may kasalanan tayo, mahirapan ng Diyos gumalaw sa ating buhay. Hello? Kaya piliin mo. Kaya ito lang ang pera, huwag kang magnakaw. Kaya ito lang ang pera, huwag kang magdaya. Amen? Kahit ganito lang mo, alam mo masama, huwag mo na gawin. Di ba parang sa mundo na pag-iwanan ka na, okay na. Amen? Kasi wala kang ganito, di ka naman gumagawa ng masama. Naghintay-hintay ka lang kay Lord. O bakit pag ganyan naghintay-hintay lang kay Lord? Sabi ni Lord, who shall wait upon the Lord shall renew his strength. Amen po ba? Hello? Ba't ganyan na buhay mo? Hindi, naghintay-hintay lang kay Lord eh. Amen, masarap kaya magbuhay pag magaan ang buhay kasi naghihintay ka lang kay Lord. Amen? Palagpagan mo natin si Lord. Ang laging sinasabi ko, ang buhay ay hindi contest. Para makipagkalirahan ka, para sabayan mo ang mundo. Amen? Kung anong meron ka ngayon, anong kalagayan mo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Magpuri ka, sumamba ka, maglingkod ka sa Panginoon. Huwag kang mapaghanap, baka iba yung mahanap mo. Amen? Amen po ba? Saan ka nagpupunta? Huwag ka na magplano! Basta kung anong meron ka dyan, na nasa Panginoon ka, masaya ka, malakas ka, mapayapa ka, dyan ka lang! Pag meron siyang pinakita sa sakat, tingnan mo yung kasama mo, kapitbahay mo, ganyan na sila, o tingnan mo, di ba? Di ba? Tingnan mo sila! Grabe na, may mga ano na sila, coach, kapag, ang ganda na ng buhay. Huwag kang maingit. Kasi ang inggit hindi sa Diyos, kay Satanas. Para napipressure ka sa buhay. At pag na-pressure ka na, unti-unti ka nang mawala ng panahon sa Diyos. Hanggang sa manghina ka na, wala na, patay ka na sa Lord. Amen po ba? Kaya, makontento ka, ano ngayon ang buhay mo. Amen? Yung kalagayan mo, ano ang buhay mo, basta ang malaga, kumakain ka, may damit ka, may iniinom ka, tapos sa kapag lingkod ko sa Lord, masaya ang buhay, magaan ang buhay na, ang sarap mabuhay. Amen? Kahit ganito yung ulam mo, ganito ng kasinte, na hindi kagaya ng inuulam nila, lagi sila nag-party-party, hayaan mo na, basta mapayapa ang buhay mo magaan, at ready-ready ka sa rapture! Amen? Pagpagpagam po natin si Lord. Kasi anytime rapture will take place. Huwag tayong palingat. Nasa finish line na tayo. Malapit na sa finish line. Almost, very almost in the finish line. Huwag natin sayangin yung mga nasimulan natin sa Panginoon. Hello, huwag tayong padaya kay Satanas. Kay the finish line niya, syempre magkaraya yan. Gagawin niya lahat. No, pang-deceive sa tao because he is a great deceiver. Kaya nga si Satanas, deceiver eh. Amen po ba? Huwag tayong panalo. Huwag nating sayangin yung mga ilang taon na ating pong naibigay sa Panginoong Diyos, na ialay. Huwag po nating sayangin yun. Huwag po natin padaya kay Satan. Amen po ba? Yan po tayo nababago dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. Pagpatuloy ka na, kahit iba naramdaman mo, sige, punta ka pa rin kay Lord. Amen po ba? Patuloy kang lalaban sa Panginoon para sa iyong kanila.
Amen? Nagawa po ba natin, church? So, pagsisisi. Dalawang bagay ang pagsisisi. Pagtalikod. Pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Kapag wala ka na sa kasalanan, nakaharap ka na sa Diyos. At pag ang kaharap mo, Diyos! Sabi ni Lord, harap. Joke lang ha, magbalik ko. Amen? Sagot kita. Amen? Kasi ang kaharap mo ng Diyos eh. Pagkaharap mo si Satanas, naku, si Satanas yan. Walang pag-ibig yan. Walang pagmamahal yan. Walang puso yan. Amen po ba? Walang ambag yan. Amen po ba? Mainam na po yung nakaharap na tayo sa Diyos. Amen. Nakaharap na tayo sa Diyos, wala siyang talikuran. Nasa Diyos ang lahat. Amen. Amen po ba? Lahat-lahat ang gusto natin. Kaya sabi ko nga, naalala ko ito yung post ko. Maraming Kristiyano tumatalikod sa Panginoong Diyos. Para bagang, yung hinahanap nila, wala sa Diyos. Sabi ko dun sa post, wala nga ba sa Diyos ang lahat? Wala nga po ba sa Diyos ang lahat? Kasi marami talaga. Maraming mga pastor, maraming mga naglilingkod sa Diyos. No? Pero I do believe sa Jesus my life, walang madadaya sa salita niya. Kasi sobra ng lakas na in-empower ni Lord sa ating lahat para manatili tayong matatag. Si Satan ang ano lang yun eh. Sinishake ka na. Amen? Pero alam po natin yung Jesus my life is unshakable yan, immovable yan. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga, hanggat ang Diyos ay lumalaban sa buhay ko, lalaban tayong lahat. Hanggang nakita ninyo ang Diyos sa buhay ko, nakikipagbakan, nakikipaglaban, nakatayo, dapat ang lahat ng taga-Jesus my life nakatayo rin, lumalaban din. Amen po ba? Kaya you need to pray for me. Always. Doon sa Mindanao, actually wala na akong balak. Umuwi, iba na lang sana. Kaya lang, this is obligasyon ko po talaga yung wala talagang pupunta. So, syempre, pag pupunta ako roon, kasi una, inisip ko ito para hindi na tayo mainit. Kung pwede nga lang isa lang pupunta roon, para, ano mo naman, nag-conserve tayo, alam natin na gawin provide, pero syempre, di ba? Steward ka rin ng Lord eh. Amen? Kasi mainit. Malay mo, pag ganun man eh, pagkatapos, sa susunod, aircon naman pala yung binilagay ni Lord sa puso natin. Hanggang 2032 pa tayo rito, bayad na tayo rito, 2032. Amen po ba? So, hindi natin alam ang mga plano ng Diyos kung paano natin ito ginawain habang nakikinig. Basta, magiging mabait lang tayo sa Diyos. Amen. So, hinala kay Engineer, compute kung magkano kasi hindi ko pag... Unahin natin magiging mag-iikunan yan, ha? Okay, pagtsaga ko na tayo sa coaching ating pangayo. Pagkatapos, hindi natin alam kung gusto ko nga si Brother Saki, si Brother Michael, magkaroon sila ng kanya-kanya sasakyan para makapaglingkod sila sa Lord, maghawak nila mga ano nila, makapag-ministry. Di ba mag-grab na lang sila? Pati si Daddy Rose, di ba? Dami-dami sasakyan. Wala na kayo paradaman. Sa loob ng church parking. Amen. Gusto ko kayong magaan ang buhay ninyo kasi ganun ang Diyos. Amen po ba, para makapaglingkod kayo, bago kayo nawagin ni Lord, meron tayo na accomplishment, amen po ba? Amen. Hindi ka nahihirapan, amen po ba? Mahala na si Lord kung hindi nalagay niya sa puso natin. Si Lord naman yun, hindi ako. Amen po ba? Amen. Kung gagawin natin, magpakabay tayo, hayo ng hayo, susunod lang po tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. Amen po ba? Ngayon, nakatulong din yung pag-uwi ko sa Mindanao, grabe ang bagyo, doon, tsunami, grabe. Grabe, kung dito binabaha kayo, nag-uulan ng mga sardinas, iba naman yung umuulan doon. Yung wala man, hilo-hilo ako. Hilo-hilo, sabi ko, grabe itong ano, sabi ko,
baba sa Bulacan, dito naman, grabe ang lindol at tsunami, grabe. Pero, meron din naman ginawang doon na maganda kasi inaral ko rin po yung durong Why God Choose Us. So nakaabot ako, nung ilang Sundays kami nag-aral, 3 Sundays ko inaral, nakarating ako sa Tultugo. At alam niyo, ito, ganito ka masunurin ng taga-Kawayan, Mindanao. Sabi ng pastor nila, magkanya-kanya tayong sulwining ha! Saya na ron. Alam nyo, nagsulwining na nga sila. Sinutunin ng mga may sasakyan na, sinutunin nila yung mga dami yung nakadalo. Alam mo, nandun na sa church. Amen. Di ba? Narinig din na ang tinig ng Panginoon. Tingnan mo, nandun na na-restore na. Bago ko lang kabalik, nandun na yung dati. Hello, meron akong nakita akong bago. Salamat sa Panginoon Diyos kasi mahalaga isang kanilo sa Diyos. Tapos, nung tinapon yan, pagkatapos ako, magpahinga na sila ng konti, hahayo na sila sa hapon. Linggo po yun, kasi may mga trabaho sila. Ginawa nilang Sunday ang hayo. Amen. Hello? Yung Kawayan, tumukan, bakit tayo hindi? Doon daw, walang sasakyan, puro ulan, dito ka eh. Minsan lang umulan, may sasakyan pang masakyan. Ba? Amen. Ibig sabihin, nung taga-Kawayan, mas masunurin kaysa may church. Hello? Hello? Amen po ba? Minsan, pag napapasada kayo, pasayin nyo, huwag yung idaan nyo sa church yan. Amen po ba? Alam mo po na, maging mapulit tayo sa kanilwa. Kasi ibig ng Diyos maligtas ang lahat. Kasi maraming pinapahirapan si Satanas. Di ba tayo nahabag? Amen? Sorry. Kung atin lang pakinggan sa ating espiritu, maraming kumagaway sa atin. Oh, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Sana, iligtas mo ako. Rose, iligtas mo ako. Jeffrey, iligtas mo ako. Michael, iligtas mo ako. Alam niyo po ba? Kung ang ating spiritual ear ay marunong makinig, maraming nagpapaligtas sa ating paligid. Amen. Let's all stand in the Lord.